Ang mamamayan ng Irenis ay nakikipag-usap kay Hina sa footbath, inihayag niya na ang kanyang bayan ay nasa Fini at siya ay may hinahanap na isang tao. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakamaskara sa harapan ni Hina na naging dahilan ng pagtakbo ng ibang mga babae. Humingi ng pera ang lalaking nakamaskara kay Hina para makabili ng pagkain. Sa kanyang pagdurugo, sinabi ng lalaking nakamaskara na hindi na siya makakapit at umaasang mabibigyan siya ni Hina ng pera habang hinihipo niya ang kanyang katawan. Natakot si Hina at tumakbo palayo, ngunit patuloy siyang sinusundan ng nakamaskara. Hindi nagtagal, ang lalaking nakamaskara ay sinampal ng isang babae. Ang pangalan ng babae ay Nana Basler. Nabunyag na ang pangalan ng lalaking nakamaskara ay Lickbuck. Gustong humingi ng tawad ni Nana sa kanyang inasal, pinutol ni Lick si Nana na nagtatanong tungkol sa pagkain. Tinanong siya ni Nana kung saan ang pera na ibinigay niya sa kanya upang magsagawa ng mga gawain, sinubukan ni Lick na hindi pansinin ang kanyang tanong ngunit sinabi niya na bibigyan niya siya ng parusa para sa hindi paggawa ng kanyang trabaho ng maayos. Dahil sa parusang nakuha niya, pinagtawanan sila ni Hina na ikanalito ni Nana. Nagpakilala si Hina kay Nana na ikinagulat niya sa pangalan nito dahil bihira ang may kanji name sa Althea. Sinabi rin niya na may hinahanap siya sa ilalim ng kahilingan ng kanyang ina na namatay 5 taon na ang nakakaraan. Nang malaman ni Nana na nahulog ang kanyang ina sa kalaliman, natarante si Hina at tinanong siya tungkol dito na ikinagulat ni Nana dahil hindi siya makapaniwala na walang alam si Hina tungkol sa bilang. Ipinaliwanag ni Nana na ang bawat isa sa Althea ay may kanya-kanyang bilang mula noong kapanganakan at ito ang sistema ng buhay upang mapanatili silang buhay. Di nagtagal, sinubukan ni Lick na kumuha ng pagkain para sa kanyang sarili, ngunit sa halip ay sinapok siya ni Nana na naging sanhi ng patuloy na pagsipa sa kanya ng ibang mga batang babae para sa sexual na panliligalig. Inihayag ni Hina ang kanyang bilang, lumitaw si Lick sa kanyang harapan, sinusubukang makita ang kanyang panty. Inutusan ni Nana si Lick na tumayo hanggang sa mamatay bilang isang halimbawa kung paano gumagana ang pagbilang sa mundong ito. Nagtanong si Hina tungkol sa Legendary Ace, tinanong ni Nana si Lick na kung may alam siya, ngunit mabilis siyang umiling. Tinangka ni Dovey na aanyayahan si Hina sa kanyang guardhouse, matapos sabihin ni Nana at Lick na wala silang anumang bagay alam tungkol sa Ace. Nalungkot siya at gustong umalis sa lungsod. Sa kanyang pag-alis, nakilala niya ang isang sundalo na nagngangalang Dovey at nagpahayag ng sarili bilang Legendary Ace na sinasabing siya ang taong hinahanap niya. Si Hina, na masaya, ay nagsabi na sa wakas ay natagpuan niya siya pagkatapos ng 5 taon ng paghahanap. Sa pagpupulong, nagpa siya si Dovey na dalhin si Hina sa kanyang guardhouse kasama ang kanyang mga alipors. Matapos imbitahin ni Dovey si Hina, ipinakita na umiinom si Lick na nakamaskara. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroong isang tao na sumusubok na gayahin ang Legendary Ace upang manloko ng mga tao at gumawa ng mga kakilakilabot na bagay sa mga babae. Nang malaman ito, hinanap ni Lick si Hina at iligtas siya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sinimulang hawakan ni Dovey ang katawan ni Hina habang tinatanong ang kanyang pangalan at intensyon. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos mailabas ni Hina ang balota, naging masungit si Dovey at ang kanyang mga alipors at sinabing dapat niyang kunin ang balota mula sa kanya. Sa sitwasyong ito, isiniwalat ni Hina ang kanyang bilang sa kanya at inutusan siyang huwag gumawa ng anumang bagay laban sa kanya. Pagkatapos ay hindi pinansin ni Dovey ang kanyang utos at sinabi sa kanya na, laro, ang laro ng The Star Theft Bout. Habang si Hina ay walang ideya tungkol sa laro, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang hamon. Hindi nagtagal ay madaling nabigla si Hina at natalo laban kay Dovey. Matapos ang pagkatalo ni Hina, tinuya ni Dovey kung paano nabawasan ang kanyang bilang sa isa lamang habang nakikita ang kanyang panty. Naiyak si Hina at nagtaka kung bakit niya nagawa ang ganoong bagay, humingi ng tawad si Dovey sa kanya na hindi siya ang tunay na Legendary Ace. Tinawag din ni Dovey si Hina bilang baliw dahil sa paniniwalang nabubuhay pa rin ang Legendary Ace at kasalanan niya ang lahat para masangkot sa sitwasyong ito. Hindi nagtagal, dumating si Lick sa guardhouse para iligtas si Hina. Sinabi ni Lick na hahamunin niya si Dovey sa isang laro ng The Star Theft Bout bilang kapalit ni Hina. Nagtawanan si Dovey at ang kanyang mga alipors matapos makita ang bilang ni Lick, bagamat agad na napagtanto ng kanyang mga alipors na may mali kay Lick dahil hindi siya na-absorb sa abyss kahit na umabot na sa 0 ang kanyang bilang. Sinabi ni Lick kay Hina na ihinto ang paghahanap sa Legendary Ace dahil hindi sila mga bayani kundi mga mamamatay tao. Bagamat nagpahayag din siya na ibabalik niya ang mga bilang ni Hina mula kay Dovey. Hawak ni Lickbuck si Hina sa kanyang mga kamay at lahat ng mga sundalo ay natakot sa kanya dahil sa kanyang pagiging baron. Sinabihan sila ni Dovey na huminahon sila at si Lick ay tiyak na isang pekeng baron tulad niya.
Pagkatapos, ang tatlo sa mga sundalo ay kinasuhan siya ng mga rapier, nawala si Licht at naging sanhi ng pagbangga ng tatlong sundalo sa pader sa pamamagitan ng paglalakad. Sinimula ni Licht na kunin ang lugar ni Hina upang lumahok sa isang labanan ng The Star Theft Bout laban kay Dovey upang makuha ang mga ninakaw na bilang ni Hina mula sa kanya. Bilang Licht, teleport, sa likod ni Dovey. Nagtataka si Licht kung ano ang mali kay Dovey at sinabi sa kanya na ang ginawa lang niya ay maglakad-lakad. Sinabi rin niya kay Dovey na dapat niyang ibalik ang bilang ni Hina sa kanya. Sa kabilang banda, nakita ni Nana Basler at ng isang matandang costumer ang pagsabog mula sa base ng Althea Royal Guard. Nagtataka ang matandang costumer kung ano ang nangyari doon at ipinaliwanag ni Nana na kilala si Licht bilang Flash Baron at ang kanyang tunay na bilang ay 5,700. Nataranta ang matandang costumer kung bakit may minus count si Licht kung 5,700 naman ang second count niya, hindi ipinaliwanag ni Nana kung bakit may minus na numero ang una niyang bilang pero ang dami ng babae ang tumanggi sa kanya. Si Dovey ay madaling mabigla sa labanan at husay sa pakikipaglaban ni Licht. Nang tumalo ng mas mataas si Licht, humingi siya ng paumanhin kay Hina para sa lahat ng karahasan. Sinabihan siya ni Hina na huwag siyang masaktan at maghahanda siya ng lunch para makakain siya. Nangako si Licht sa kanya na maglulunsad siya kasama niya at ibabalik niya ang mga bilang mula kay Dovey. Natalo si Dovey, bumalik ang bilang ni Hina, kinuha ni Licht ang balota ni Hina at sinabi sa kanya na ibebenta niya ito para sa pera. Habang si Hina ay umiiyak para sa kanya na huwag umalis, sinabi lamang niya na ibibigay niya sa kanya ang kanyang manika bilang kapalit ng balota. Bulalas ni Hina na hindi siya ang hero na hinahanap niya. Sa pagpasok ni Hina sa bayan, umiyak siya kay Nana tungkol sa pagkuha ni Licht sa balota ng kanyang ina at siniyasat ni Nana ang manika at ibinalik ito kay Hina, nakangiti. Sa mga kamay ni Hina ang manika ng oso ay pumutok sa mga bulaklak at ang kanyang balota ay nasa loob. Nagtataka si Hina kung bakit inilalagay ang balota sa loob ng manika at ipinaliwanag ni Nana na ganyan ang personalidad ni Licht. Ipinaliwanag niya kay Hina na ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Licht ay dahil ang pagmamay-ari ng balota ay isang krimen, kaya kailangan niyang gumawa ng dahilan upang maiwasang mapatay ng mga sundalo si Hina. Matapos matuklasan ni Hina ang totoong intensyon ni Licht at hanapin siya, natagpuan niya itong nakaupo sa isang kariton at sinabi sa kanya na nag-iisa siya sa buong pagkabata at si Licht ang unang nagpasaya sa kanya. Pagkatapos, hiniling sa kanya ni Hina na manatili siya sa kanya upang sila ay mabuhay ng masaya. Gayunpaman, hindi pinili ni Licht na manatili sa kanya at ang kanyang unang bilang ay nabawasan sa -1,000 habang si Hina ay umiiyak at sumisigaw ng "Sinungaling ka" sa likod niya. Ipinaalam ng Alipors ni Dovey ang kanyang tunay na commander tungkol sa Flash Baron. Sa sandaling umalis si Licht sa lungsod, lumitaw ang isa sa mga Alipors ni Dovey sa likod ni Hina at natuklasan na ibinalik na ni Licht ang balota sa kanya. Kinilabutan nitong si Hina habang iniisip na baka bumalik ang mga Alipors para sa paghihiganti. Gayunpaman, sinasabi ng Alipors na iyon na wala siyang interes sa balota ni Hina, sa katunayan, mas interesado siya kay Licht mismo sa halip. Nagpapasalamat ang Alipors na iyon kay Hina na sa wakas ay natuklasan niya ang kinaroroonan ni Licht pagkatapos ng lahat ng mga oras na ito. Di nagtagal, ipinaalam ng mga Alipors na iyon ang kanyang totoong commander tungkol kay Licht at sinabi na mahuhuli nila ang Flash Baron.